Hello ka-diary! After ko nga mag-stay ng 2 araw sa Calapan, ay naisipan ko namang pumunta ng Victoria. Malapit na kasing umalis ng bansa ang ate ko, kaya pupunta muna ako dito. Kasi medyo matagal-tagal na ulit bago magkita ang mga kumari nyo. At ang kontrata niya ay 2 years na naman sa Hong Kong. Sa mga oras na ito ay nagmamadali na ako para kumuha ng makeup sa bahay. Dahil ako nga pala ang nireto ng ate ko sa mga bagong graduate sa Victoria. At ito rin ang isang dahilan kung bakit gusto kong pumunta dini. Kumita at para makita si ate. Pauwi nga ako ngayon na maibon para kunin ang makeup kit ko. Sayang nga 2 sana sila, nag-cancel ang isa. Medyo mura nga lang din naman pala ang singil ko dini. At plano ko lang talaga kasing pumasyal kay ate. At andito na nga pala tayo sa Barangay Santo Niño, kung saan ako nakatira at namamalagi. At sa mga oras na ito ay nagmamadali na nga pala ko rini, dahil baka gabihin naman ako sa biyahe. Pagkarating ko nga ng bahay, makikita mo ang puno ng bangkal. Habang naglalaglagan ay parang nag-i-snow na ito, ang mga petals ng bulaklak nito. Sa sobrang dami niyan ay parang kalat na makikita mo sa iyong harapan. Daming walisin tuloy ni Ka Irene. Kaya sinasuggest ko huwag kayong magtatanim ng ganari. Makalat at parang ang bunga niyan ay tai. At lalo na pag humiyog na yan mga mare. At pag nagbunga na nga pala yan ay parang binabato ang inyong bahay. Kada hangin ay parang bumabagsak ang mga bungang bilog-bilog nito. Ang yero nyo ay parang binabato ng mga ito. Medyo nagmamadali na nga pala ako dito dahil medyo nagdidilim na. Dahil kapag madilim na ay medyo mahirap ang sakayan sa daan. Medyo malapit nga lang pala ang nauhan sa Victoria. Ang problema lamang ay mahirap ang sakayan, lalo na at kung aabutin ka naman ng dilim. After 100 years na paghihintay, ay nakasakay na nga ako ng jeep dini. At medyo masama lang ang panahon mga mare. Madilim at nagbabadya ang panahon. Sa 30 minutes na biyahe, may enjoy mo naman ang moment dito. Kapag ganito ang makikita mong view. Habang nasa biyahe ka ay mag-relax ka talaga. Makulimlim ang panahon pero sulit na sulit naman. Hindi na nga ako makapag-video din dahil medyo malakas-lakas ng ulan. At 30 minuto lamang ang biyahe papunta sa Victoria mga mare. At dito ko na nga naisipang bumaba sa 7-Eleven Victoria, sa plaza at saka pamilihan ng Victoria. Mukhang maganda-ganda na nga ang panahon dito mga mare. Sakto nga lang pala ang pagbaba ko dahil namimili pala sila dini. Si Ate Belle at ang kanyang mga kids mga ka-diary. Mukhang nag-i-improve na nga ang bayan ng Victoria mga mare. Dahil may night market na rin sila dini. At sinundo nga ako ng 2 kong pamangkin. At pagkatapos naming mamili ay naisipan nga namin kumain dini. Nagkikrave tuloy ako sa calamares mga mare. At nilibre nga ako ni Ate Belle dini. Habang hinihintay ko ang Ate Belle, ay giliw na giliw ang mga bata sa balls na nakasabit dini. Siguro na-imagine nilang mini playground array. Giliw na giliw ang mga bata sa bola oh. Hayaan nyo pag nag-abroad na si Mami, bibilihin lahat yan mga baby. Pero tiis-tiis muna tayo kung anong kayang bilihin mga baby. At ang cute nga palang tingnan ng mga kids dini. Napakasaya nila kahit simpleng bagay lang. Pero sila yung mga batang hindi materialistic mga mare. Tuwan-tuwa na nga pala sila kahit sa simpleng bagay lamang. At pagkatapos nga namin kumain sa night market ay nagpunta muna kami sa plaza ng Victoria. At maganda ring pasyalan ito pag pumunta ka dito. Date your loved ones, family and friends. Napakalinis at napakaganda niya ka-diary. Kaya masulit mo ang iyong pagparini. Dini maganda magpakalma at mag-relax ng isip. Marami rin siyang kubo-kubo na pwede mong tambayan. At napakaganda rin din mag-picture taking. At ang Victoria nga pala ang fruit basket capital of Oriental Mindoro. Dahil mostly dito umaangkat na iba't ibang uri ng prutas. Medyo sumasama na nga ulit ang panahon dini. At makulimlim ang buong paligid. Kaya tinawag ko na ang mga kids. At naisipan na lang naming umuwi. At pagkatapos namin sa plaza ay umuwi na kami ng bahay. Pagkadaan mo din ay makikita mo ang simbahan ng Muslim mga mare. Dahil 2nd floor at malapit sa bayan ng bahay nila ate. Dini ay para nasa Baguio City ka naman mga mare. Dahil 2nd floor nga pala sila nakatira dini. At talaga nakaka-relax din siyang tingnan. Hindi mo akalaing din nilang pala ari. At sa sobrang pagkamis ng ate ko sa akin, ay binili na ako ng paborito kong inumin, ginsito at barbecue. Dahil na-miss namin ang isa't isa ay kami ay nagbanding. Kwentuhan na mga ganap namin sa buhay. At alam na alam nga pala ni ate ang paborito ko. At ito nga pala lagi ang banding namin magkakapatid. Chismisan habang nagiinuman. Isama mo na rin ang pagmumukbang. The day after, 6 AM ng umaga ay nagprepare na nga kami para pumunta sa mimake-upan namin. Kasama ang ate at ang kanyang mga kids. Halatang walang suklay at mumug si ate oh. Napakaganda ng sikat ng araw mga mare.
Para siyang binabalutan ng ginto sa ganda. At ito nga rin pala ang sikat na simbahan ng Katolika mga mare. At habang nakasakay ako sa motor ay naisipan ko mag-travel vlogging. Ipapakita ko ang pasilip na ganda ng Victoria. At kami nga ipupunta ng Villa Cerveza. At dito mo pala matutunghayan ang Bato Creek mga mare. Medyo malayo-layo na nga ang biyahe. Pero ayos lang dahil maganda ang weather mga mare. At oo nga pala, ang Victoria ay isa rin sa pinakamaraming tourist spot ka diary. Marami rin silang nangasol na ilog dini. Ba't di mo rin subukan mag-travel dini? Oo nga pala, hindi pala outing ang pupuntahan ko dini. Magme-makeup artist muna ang inyong kumare. Sobrang ganda ng view ay mapayapa talaga ang utak mo dini mga mare. At sinamahan din na magandang panahon. At isa rin nga pala ang Victoria sa gustong gusto kong tirahan. Dahil payapa at malinis ang lugar na ito. At mukhang malapit-lapit na kami sa bahay ng aming kliyente. At ire-ready ko na nga ang makeup para makapag-makeup na ako mga mare. Dahil alas 8 daw ang call time nila mga kamare. At ito nga pala ang ginawa kong fresh makeup look para sa kanya kumare. Simplehan lang natin dahil graduation naman. At sa aming breakfast ay pumunta kami sa Lumian. Sa Kaz Lomi House, Authentic Lomi, Batangas. Kung may pares overload, meron ding Lomi overload. At napakarami din nilang serving din mga kumare. Napaka-authentic din kasi ng noodles niya mga mare. Homemade yata ang pagkakagawa nila dini. At habang naghihintay kami ay order muna kami ng french fries. With cheese at monay. Samahan mo na rin ng konting mayo. Di rin kasi perfect pag walang sausawan mga mare. At dumating na nga Lomi overload namin. Sa halagang 180 pesos ay punong-puno ng sahog ito. Napakayami mare. Ano yan? Anong bebenta mo te? May mga pics kami kuya. Ano pa? Stop, Baka yan hindi legit ha? Scamme natin ha? Legit to, legit. Naku, huwag mo kong papabarangay kita. May Gcash ka? Kila. Ako ate, yung hindi pa verified. May Gcash ka? Hindi pa verified te. Tagasan ka ba te? Sige lang muna kami te. Tara. Kasama ang pamangkin kong si Keisha ay umuwi na nga kami sa amin. Nag-enjoy naman ako sa pag-stay ko ng isang araw din ka diary. Kasama ang aking pamangkin na si Keisha May. Ay naisipan ko na nga umuwi dahil baka kami abutin ng gabi. Dahil nga mahirap ang sakayin din mga mare. Medyo excited nga ang aking pamangkin makauwi At biyahe na nga kami pauwi ng Santo Niño. Sa kanto ng Maibon. Medyo inabot na nga kami ng dilim dini. Siya ka diary at ako magpapaalam na. Mag-aabang pa ako ng sakayin Babush ka diary. Love you!